ng Task Force West Philippine Sea. So yan po, na Mabuting Ginoo. sana naman ay pakaiwasan din natin yung gano'n sapagkat kung negative naman yung nakikita rin namin, hindi na naman po pwedeng hindi naman kami sumagot sapagkat ang ginawa naman nila ay they depicted our president in a very negative manner. Na 3 cartoons yun na siyempre Pangulo namin yun. Hindi nga cartoons. Kaya nga, kasi nga uso naman yung cartoons ngayon. Ayan naman pala, ikaw naman pala, Commodore Tariele. Itinabi mo pala sa cartoons eh. Parang yung di ba, tatay mo cartoons. Tatay mo, karton. Tatay mo, karton. Ngayon, ganun na rin, karton. Oh, mali nga, mali si Congressman Tariela. Oo nga, no? Hindi naman pwedeng hindi namin sansalain o sabihin man lang sa inyong pamahalaan. Huwag naman ganito. Siguro, ang itatanong ko po sa inyo, Your Honor, si Ginoong Tariela po ba ang ating opisyal na tagapagsalita kung pag-uusapan ay ang relasyon ng ating bansa sa ibang mga bansa, particular na yung China? Salamat, Mr. President, at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Sa pagkakaalam ko po, Mr. President, si Commodore Tariela ay spokesperson ng Task Force West Philippine Sea na binuo po batay sa polisiya ng buong gobyerno natin ng whole of government approach sa ganitong kahalagang usapin ng foreign policy. At dala po niya yung updated na dokumentasyon ng ating mga kung may positibo at unfortunately mas maraming negatibong mga engagements ng gobyerno ng China sa ating karagatan, lalo na yung paghaharas po sa mga barko at mga ibang vessels ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, yung pagkait po sa ating mga mangingisda ng access sa kanilang kabuhayan sa traditional na fishing grounds natin, yung pag-i-interest din po nila sa ating mga gas and oil reserves sa ilalim ng ating karagatan. Correct. At sa lahat po so far ng nasaksihan ko pong mga pananalita ni Commodore Tariela, batid ko po ang kanilang paguyod talaga sa pambansang interes ng ating bansa. Partikular dun sa incident na tinanong ng good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, nagsasalita si Commodore Tariela sa isang forum, sa isa sa mga kolehiyo sa ating mga Pero talaga yung point ko kasi dyan, no? And hindi ko kayo masisisi ko, medyo mabuisit kayo sa akin kasi alam niyo naman yung ko, di ba? Kasi nga parang yung kagaya na sinabi ko doon sa yung mga pangyayari doon sa West Philippine Sea, matatawag nilang insidente, no? Yung kay Commodore J. Tariela, he intended talaga na ilagay doon, na i-post, 'di ba? Pero hindi ko masyadong napakinggan kung ano sabi ni Commodore J. Tariela. No, pero I did manage to see one column or one na parang quotation na sinabi niya pa. Hindi naman si hindi ko alam kung totoo yung nun. Pero maganda. Ako talaga yung mga example kagaya na sa Vietnam, no. Yung Vietnam, they are yung bansang Vietnam, magkakaisa silang lahat para itaboy yung China. No, unlike sa atin, no, maraming mga asungot na mga Pilipino na kampi pa. Diba? Kahit nung last year, 'di ba? Kung natatandaan nyo, no, yung isang certain name ng ano bang pangalan nung yung Mark Lopez, 'di ba? For China, talagang nagsinungaling pa eh. 'Di ba? Nagsinungaling pa. Ganyan yung mga datingan noon. I think yung the likes of sila Marcoleta, maalala nyo nasa Congress pa. Ganyan talaga yung mga ng mga DDS. pamantasan at ipinakita niya kung paano kumikilos ang gobyerno ng China. Eh no, si Loren Legarda, oh. Ano kayong ginagawa nito? Sino tatawagan mo dyan? Hello? Hello, Mayor Atienza. Ay, sorry, ibang topic. Led by the Chinese Communist Party at kanilang kasalukuyang presidente. Kung pagpapakita lamang po ng visuals para gawing mas dramatic o graphic para sa mga estudyante, aba po, matagal na pong nanguna ang gobyerno ng China sa ating
bansa at sa ating gobyerno, pati po sa iba't ibang mga opisyal ng ating gobyerno. For at least 1 decade, Mr. President, ang mga opisyal na pahayagan ng gobyerno ng China ay nagpapakita ng mga visuals din, and overwhelmingly, derogatory po ang kanilang mga ipinapakita. Nilalarawan ang presidente ng Pilipinas bilang isang megaphone lamang ng ibang bansa, dinodrawing na parang marionettes lang ang ating bansa at ating mga Navy at Coast Guard vessels ng interes ng iba pang dayuhang bansa. Wala pong ipinapakitang respeto at tahasang pambabastos sa ating gobyerno. So dun sa itinaing ni Ambassador sa good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, di hamak na mas maraming dapat iwasto sa kanilang pakikitungo sa atin, hindi lamang sa karagatan dun sa maraming insidenteng nabanggit na, kundi pati sa paglalarawan, literally and figuratively, sa ating gobyerno at ating bansa kapag nagsusumikap tayong magtahak ng isang independent at interdependent foreign policy, Mr. President. Ang linaw ng Taglish ni ano, no? Hindi, magaling mag-Taglish eh. Tapos yung Tagalog niya mga ano pa no, mga words na ano, formal. Tapos biglang ano, English. Ako talaga ito yung gusto ko rin naman kay ano no, kay Senator Risa Hontiveros. No, yung dedication niya, no, yung patriotism, the way she speaks always ano no, nagpo-portray or napo-project niya yung pagiging patriotic niya. And ito naman, medyo kaisa ko naman siya. Ako talaga, alam mo, medyo takot lang, kinabahan na talaga ako sa ano ng China. Kasi, alam nyo, hindi ko nga alam kung bakit. Pero kasi, di ba, nung mga una, ako nga, kung talagang na-timingan na pwede akong umuwi nung pupunta ng, oo, minessage ko rin si ano, Senator Bato. Di ba sabi niya? Sabi kasi ni Bato de la Rosa, sige, kung gusto niyo, punta tayong China. Di ba? Punta tayo doon sa West Philippine Sea. South China Sea siguro tawag niya. Sa South China Sea, magdala tayo ng machine gun. Sabi niya, sige, sabi ko, armahan mo na ako. Sagot ko na pamasahe ko, pupunta ako dyan. Basta dalawa tayong pupunta. Minessage ko siya. So, ngayon kasi, no, alam nyo nung ano, para lang medyo meron kayong ano, may context, may konteksto kung bakit. Kasi, alam nyo yung ano, no, yung sa Dubai, Saudi, na alitan. Ang Dubai, itong well-equipped dito, no. Pwede, no. Pero mas malakas pa rin yung yung Saudi nag-warning eh. 'Di ba? And it's not good to talk about it, pero doon na isinisalarawan, isinasalarawan, no, na yung David and Goliath. Gano'n, no? Yung yun, times 10 tayo nun ng China tsaka ng ano. Kaya medyo kinabahan lang din ako kasi yung statement ng China, no, na parang they were trying to compare, parang ang sabi yung reply nila, no, ng Chinese sabi nila, kung mambubuli sila, hindi kagaya niya ng pambata. 'Di ba? Hindi bullying pambata. Kaya hindi daw natin pwedeng i-claim na nambubuli sila. Yung gera ng Ukraine and Russia, yung gera nga ng yung sinabi ko kanina, yung gera ng tas may mga sinabi pa sila sa Israel and something. They can do better. Hindi so kung para i-claim natin na mambubuli sila, hindi daw sila mga bata na mambubuli, na pakikipagdakdakan lang. So ako, no, para sa akin, I'm saying this with a heavy heart, kasi
likas sa atin talaga yung mga matatapang no. Ako, medyo natatakot lang ako para sa mga kababayan din natin. No, kasi if you're gonna picture it really, let's say, matapang tayo dahil may kakampi tayo. If China, kailan ba, ano ba gagawin natin para kampihan tayo ng US? Ano yung, or ng mga, yung sinasabi nating kakampi? Ano yung kailangan munang mangyari? Diba? Kunyari, pasabugin mo na yung, or magkaroon ng first initial strike yung China, tapos saka tayo tutulungan. Yung damage na matatamo natin sa unang strike na yon is something that we cannot really afford. And yet we can avoid it with communication, with yung gentleman's, yung makipag-agreement, kaya ako talaga, sana, ako talaga, syempre, hindi nyo rin naman, hindi nyo pwedeng tawaran yung pagmamahal ko din sa Pilipinas, no? Pero, matatapang tayo eh. I understand, no? Join NATO. Tatanggapin ba ng NATO? Diba? Grabe. Hindi natin afford yun. Especially, yung mga goals na gusto ng ating mahal na Pangulo is yung, yan nga, diba? Yung iahon tayo from third world country. Kaya ako talaga, let's use the proper channel. And I do believe that the Senate is not the proper channel. I'm sorry. Hindi, sorry talaga. No, kasi I think let's leave it to DFA. Diba? Kasi pag DFA, alter ego yan ng presidente, kabinete. So, wala, hindi ko alam talaga kung anong ipoposisyon ko diyan eh. Kasi I'm with, ako, iba yung punto namin nila Marcoleta. Sila Marcoleta, talagang hihimod ng puwet yan ng China. Kagaya ni Robin. Ayoko talagang maagrabyado tayo kasi it's gonna break my heart, no, pag makita natin na merong masaktan, sasaktan ng ibang 'di ba? Eh pag magagawa ako? Ako especially ako, magiging helpless ako eh. So sana maayos na 'yan sa mas mabilis na panahon. Naniniwala naman ako no na yung gera, ayaw din naman yan ng China. Pero it's not something that they're gonna be avoiding pag dumating yung time na talagang they really have to step in. And tayo malulugi eh. Malaki magiging pagkakalugi natin pag sumabak talaga tayo dyan. So, and I think yung yung si Senator Soto, ang dami kayo, mabubwisit kayo talaga sa akin. Sa totoo lang. Kasi, persona ng grata daw yung Paano ba yun? Kumbaga, ito kasi correct me if I'm wrong. Yung mga embassy dyan sa Pilipinas is teritoryo yan. Kunyari, China. Teritoryo ng China yun. Yung embahada nila dyan. Kanila yan. No, hindi nga pwedeng pasukin yan ng natin eh. Magkakaroon ng pero yun nga I think it's a lot better kung hahayaan natin na yung DFA or yung tamang channel ang sasagot diyan. 'Di ba? Chinese soil. Ganun din yung embahada natin sa Ganun din yung embahada dito sa UAE. Ganun din yung embahada dun sa China. At teritoryo natin yun. Ako, mas okay ako dun sa stand before natin, especially nung buhay pa si Enrile, no? And then he was even saying, really nga, yung greatest weapon natin is yung
of course, yung mga allies natin, showing the world what China is doing to us. Pero kung parang, and I think we have to recalibrate yung approach natin kasi China is winning against dun sa pag-claim ng mga naratibo. I think, sa tingin ko lang we have to back off a little bit, then rethink, take advantage of yung mga bagay na pwede nating doon tayo mamuhunan, doon tayo mag-invest. One of which is that maraming mga mamamayan ng China, no, na kung saan buwisit din sa pamahalaan ng China. Kagaya ng paano nakaka-score yung Ukraine sa Russia? It's because pagod na yung mga sundalo ng galit, buwisit na rin sa government ng Russia yung mga sundalo, yung ibang mga mamamayan sa ginagawa na pagpupush. Iba na kasi ngayon, di natin alam, baka mga binenta na tayo ng kung sino man sa China, kaya ganyan sila kapushi. Ayun nga eh. Ang hirap no? Pero saludo talaga. Saludo kila Senator Risa Hontiveros. No, I'm pretty sure you're gonna be saying na medyo self-defeating yung mga sinasabi ko na hindi dapat sa pero kudos kasi yung bravery nila. Kudos kay Senator Risa, kay Commodore J. Tariela, no? And then siyempre sa lahat. Pero sana masolusyonan kagad din natin. No, para hindi na lumaki, hindi na lumala, no, na malagay tayo sa isang sitwasyon na hindi natin kakayanin eh. 'Di ba? So, ayun. Meron pa ba tayong topic? Patapusin ko pa ba to? Hindi, basa na lang tayo ng mga ng mga comment nyo. Palag-palag tayo, andyan si Panday, si Lastic Man, si Kokey, si Captain Barbell. Nakakulong lang. Oh. Ay, Tita Eva Punsalan, shoutout. Sino ba yung mga nakita ko kanina? Si Boss Densable, nakita ko kanina. Ayan, si Boss Smokey. Ito, ayan, yan. Ay, si Tol DJ, nakita ko kanina, uma-animal yan eh. Si Tita Eva Punsalan, the Chinese embassy is not their sovereign territory but they have inviolable but they have inviolability and diplomatic immunity. Oh, correct. Not only yung buong lugar, 'di ba? Takot ang China, kuya, sa giyera. Remember, Japan gigil na din. We can all just pwede kasi nating yan eh. We can really say that, no, 'di ba?